Hello po mga ka-Friendsi, magandang araw po sa inyong lahat dyan. For today's vlog po, tayo ay maghaluto ng masarap na barbecue bayoko. Ay tingin pala ang pulutan na ay ulam pala ay naku pagkasarap naman po na re. Pero bago po tayo magluto, tayo po muna ay mamimitas ng prutas dito sa harapan ng bahay namin at talaga naman pong umaapaw, siksik at liglig na biyaya ng kalikasan at syempre ng ating Panginoon. Kaya Lord, thank you for the blessing. Yung pagising mo na nga lang sa umaga ay napakalaking blessing na. Lalo na po pag may ganito ay talaga namang bless na bless ka lalo. Kaya po yung mga taong nawawalan dyan ng pag-asa sa buhay, keep moving po. Huwag po tayong umasa sa swerte, malas po yun, galaw-galaw po tayo. Hindi po laging dasalaang ng dasal, kailangan mo din pong kumilos. Dahil nasa tao pa rin po ang gawa, nasa Diyos ang awa. At yun nga bago natin iluto ay ahugasan muna natin itong bayoko. At yan, ang dami po ba yan namang laway? Aigi po ba yan namang inalinis muna bago iluto? At yan po ba yan namang dulas? Ito po ay apakuluan muna natin para po baga ay matanggal dun sa kanyang shell. Yan naman po ay saglit laang nating apakuluan. Apalabasin laang po natin yung kanyang huso para po ay madaling masungkit. At atak pa natin para madali laang siyang maluto. At habang po tayo ay nagapakulo ng bayoko, tayo naman po ay makuha ng kalamansi. At ito po ang ating agamitin sa pagmarinade ng ating agawing barbecue bayoko. Ay buti na laang talaga at aring kalamansing ari ay napakababa ay hindi na ako kailangang umakyat pa. At magapisak-pisak na rin tayo ng bawang para ay madaling mahiwa. Ari lang po ang ating alagay, hindi na natin kailangan ng sibuyas. Kung gusto naman po ninyong lagyan ng sibuyas, maglagay po kayo, depende po yan sa inyo kung gusto ninyo. At maghahiwa-hiwa na rin tayo ng kalamansi na pinanguha natin kanina. Ay napakalaking bagay po ba yan naman ang may tanim kang kalamansi sa tabing bahay. Ay pag-ari po ay binili mo sa palengke ay yanong mahal na ng kilo, ay lahat na laan po ay nagmahalan. Ako na laan po ang hindi inamahal. Ay, charot lang, humugot na naman si Ineng. Ay nako, pag yan ay narinig na naman ng nanay mo, sabihin na naman sa iyo, napakatalandi mong bata ka. Ay gayon po talaga pag teenager. At yun nga kumulo na ang ating bayoko. At lumabas na din ang kanyang huso para ay madali nang matanggal. Yan, gayan laan po man din ang pagtanggal niyan. Kaya dapat yan talaga ay dapat pakuluan para po baga ay madaling sungkitin. Tapos po pagkasungkit ay atanggalin yung kanyang bituka. Hindi po natin asama yun at yun po yung mga kinain niya. Ay damulaang naman po yata ang inakain na rin, hindi naman po siguro ari nakain ng sawa. At ito pong buyoko ay nakatira po talaga ito sa mga damo at saka po ay sa sagingan, doon po talaga marami nito. Dito po sa amin ang bayoko ay talagang said na, makailan na lang po ang makukuha. Kaya naman ako'y nagpasalamat kay Kumaring Laika. Ay nako, shout out sa iyo Kumaring Laika, salamat sa iyong pabayoko. At talaga namang hindi mo pinaiba, talagang binigay mo sa akin. Kaya Kumaring Laika Daro, shout out sa iyo, tagay, shot puno. Pagkatapos nga nating tanggalin sa shell ay alagyan naman natin ng asin at saka ay suka. At alamasin natin ng bonggang-bongga para mawala yung laway at saka yung kanyang pagkadulas. Kailangan talagang apiga-pigain din para talagang matanggal yung laway. Ay salamas kung are ay pag hindi pa naman natanggal ang laway at dulas na ay awang kulaa. At pagkatapos nating lamasin sa suka at asin ay atin namang ahugasan ng 3 beses. At para naman talagang mawala yung kanyang alat, magalagay na rin tayo ng bawang at kaunting toyong pangpalasa. Alagyan din yan natin ng maraming paminta. At syempre, hindi mawawala ang ating oyster sauce na pampalasa. At alagay na rin natin yung piniga nating kalamansi kanina. Magalagay din tayo ng ketchup para naman talagang naghahalo yung tamis at alat at magalagay din tayo ng kaunting mantika. Alagyan din natin ng 2 kutsaritang asukal. At yun nga alamasin uli natin para talaga namang halong-halo ang sangkap. At marinade po natin yan at least 3 hours po para talaga namang nanunuot yung lasa doon sa bayoko. Pwede naman pong hindi i-marinate na ng ilang oras yan, ay kaya lang po gusto ko talaga yung nanunuot yung lasa. At pagkatapos nga nating ibabad ng 3 oras ay atin ang atuhog din sa kawayan. At nang mabarbecue na at kanina pabaya naman ako nagugutom. Mahabang stick na din ang aking ginawa para talaga namang marami ang matuhog ay di madaling makakaluto. Ay diskartihan laang man din. Ate, nung maliliit pala ang kami, laging may dala ang tatay ko ng bayoko galing sa bukid. Ang luto po namin dyan ay inihaw laang, tapos po abod-buran laang namin ng asin at yun na yung pinakang pampalasa niya.
Ay gayon lang po kasimple ang buhay noon. Simpleng pagkain, nakakahaba ng buhay. Ay ngayon po, napakadami ng inapaglalagay. Kaiklian na laang ng buhay ngayon. Kaya pag inabot ka pa ng 50 ay napakaswerte mo na. Kaya po pag ikimasaya ay sulitin mo na. Magpakasaya ka na. Yun nga ne, kadadaldal ko sa inyo ay nakatapos na tayong magtuhog ng bayoko. Ngayon naman ay tayo mag-aihaw na. Gayaan ang pagdiskarte sa pagbabarbecue. Kumuha ka na ng mahabang stick at itusok mo lahat. O di ba ga, sabay-sabay ang luto. Huwag nyo laging apahirapan ang mga sarili ninyo kung meron namang paraan. At kung tinuhog ko baga naman yan sa maliliit na stick ay nako, abutin pa ako ng siyam-siyam bago maluto yan. O ngayon, nakakita ka na kung paano mapabilis ang pagbabarbecue. At tuhog mo lang sa mahabang stick para sabay-sabay ang luto. Lalo na pag may okasyon ay talaga naman pag mabilisan ay ganari ang gawin ninyo at nako, tapos agad ang gawain ninyo. Yung inapampahid ko din po pala dyan na sauce ay yun po yung galing dun sa aking pinagbabaran sa bayoko. Kaya naman po talagang napakalasa nitong ating barbecueng bayoko. Ay talaga naman pong habang ako'y nag-aihaw ay yung amoy palaang ako'y gutom na. Ay pag nakita rin ng mga magiinom ay mapapasana all na laang sila. Ay kasarap naman po na ring pulutan talaga. At yun nga ne, luto na ang ating barbecueng bayoko. Tayo naman po ay makain na, ay lapangan na. Eh nako, taob na naman ang isang kalderong kanin ni Kang Mare. At alantakan na nga natin itong barbecueng bayokong ito at kanina pa ako laway ng laway dito. At ang mga kasama ko nga ay hindi rin nagpahuli sa paglantak ng bayoko ay talaga namang ganadong ganado. Ay gustong gusto pala ninyo yaan ay tayo mapunta sa sagingan at tayo mamumuyoko. Ay kasarap naman po talaga ng bayoko. Ayun nga laan po at akaunti na ang nakukuha na rin sa sagingan at damuhan. Isang patunay po na ang bayoko ay masarap at nangangaubos na nga ni. Ako po talaga ay nagpasawa sa pagpangot ng bayoko at aring makamadalang. Ay alubos-lubosin ko na. Mga ka-Frenzy, pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and God bless us all. See you again guys!